Magandang gabi po, magandang tanghali po, magandang umaga po mga kababayan saan man kayo sulok ng mundo. Ito po muli si Kuya Poli, lilinawin natin at para maunawaan natin ang mga issues na dapat lalo na sa anay ng pinakamababang laylayan ng ating lipunan, yung alyansa sa aming grupo, sa aming tinatawag na aming kasama sa alyansa ng masanayan ng korupsyon. Excuse me, pasensya na kayo. Mga kababayan, ito tatalakayin po natin ito na nagaganap ngayon na kung saan maraming comment o maraming mga naglalabasan sa Facebook na kinukundinan nila at itong sinasabi itong ating Chief PMP na si General De La Torre, kasalukuyan na point ng ating Pangulo. Mga kababayan, sinasabi nila arrogante daw, hindi umano ito si General De La Torre. Mga kababayan, sa aming paniniwala, hindi kami naniniwala. Sinusunod lang niya rules of law, yung kanyang tungkulin bilang Chief PMP. Mapapansin naman natin at makikita naman natin na itong taong ito ay determinado, may patupad yung nasabing peace and order sa ating bansa. Ngayon, nakikita natin, marami nagko-comment sa kanyang sinasabi na sinasabi niya, paramihan talagang dapat mahuli. At gampanan ng ating kapulisan na yung nasabing paramihan sila. Hindi katulad yung nakaraan administration. Ganun din ang programa nila. Paramihan kung sino makakahulit Ang pagkakaiba nga lang dito sa itong kasalukuyan administration ng PBM, talagang inatasan ng ating Pangulo, yung ating kapulisan, hindi lang kapulisan, ang PDEA at saka NBI, lahat ng law enforcement na magpatubad ng tinatawag na patubad yung tamang papapatubad sa rules of law. Anong ibig sabihin natin ito? Nakakaiba ito na sabing programa natin Pangulo na kung saan ganun din ang ating nagdaan administration na iba halos isang kanilang panawagan na masugpo ang kriminalidad dito sa bansa natin. Kaya lang pagkakaiba ng ating nagdaan administration, paramihan sila ng mahuli o mapapatay dahil sila ay may binabayaran at sa ating pagkalam binabayaran ang nilang kapulisan dito bawat napapatay nila na huli. Kaya dami ang namatay, dami ang nabiktima ng mga inosente mamamayan na kung saan makikita naman po natin na hindi ito ay isang kasinungalingan o ano. Nakikita natin na kung saan, bakit nandoon po yung ating ating Pangulo, nandoon ngayon siya sa ICC at sa International Criminal Court ay kaya didinggin ang kanyang siya ay dinimanda roon dahil sa mali ang paniniwala, mali ang kanyang ginawa na paramihan sa mapapatay at pinabayaran niya. Ito naman ating kasalukuyan Chief PMP sa pamamagitan natin sa kasalukuyan administration. Malinaw ang sinabi niya, paramihan para mahuli. At lahat yung mga kriminal na nandiyan sa kabaligiran, hulihin at dalhin sa hukuman, at dalhin sa piskal, at dalhin sa korte mapanagot. Hindi patayin, kundi papagpaliwanagin dahil itong mga kriminal na ito, may karapatan din sila. At ngayon kung may nalabag ng mga paghuli, nalabag ang ginawa itong kapulisan natin, bukas ang pintuan para magdemanda sila. May mga paudi umano. Tama po yun. Naniniwala tayo yan ang tamang proseso na magkaroon ng isang kapayapaan kaayusan ng ating bansa. Sapagkat kung hindi natin gagawin, na hulihin lahat yung nandiyan yung parang magsasabi natin na isang kalawang sa ating lipunan, itong mga ilang kriminalidad na kung saan marami nang kinakatsawan ang ating kasalukuyan administration na sinisigaw nila ang paniwala nitong mga taong bayan at ilan, hindi lahat, paniwala lang iilan na naging tama yung nasabing proseso ng nagdaan administration na sinasabi nila marami daw ng biktima na mga matatanda, bata, etc. nirek ng mga adik. Hindi natin kinakailayan pero pagkakamali lang nila, hindi dapat nila pinatay ito. Pinagpapatay ito ng biktima ng mga kriminal, masasabi natin mga gumawa ng heinous crime. Pinapanagot nila sa batas, kinasuhan nila sapagkat kaya nang sinasabi natin, malinaw po sa atin sa sikat ng araw dito sa bansa natin, wala hindi pinahintulan yung tinatawag na kaya hininto at dati meron tinatawag na sa pamagitan ng paghahatulan ang mga kriminalidad. Pag nahusgahan kinalang patayin, hindi, nawala na po yun, nawala na sa ginawalang bisa yun. Kaya ibig sabihin, hindi pinahintulutan dito sa bansa natin ang pagpatay sa mga kriminalidad. Ngayon, ano ibig po natin sabihin dito?
Ito po ay malinaw, ito nating kasalukuyan administration, na manilinaw ang mensahe dito at makikita namin na nagpupunyagi itong ating pamahalaan na magkaroon ng isang maliwanag, isang mapayapang lipunan ito ng ating bansa. Kaya kung makikita natin, ang sinasabi ni General Torre, gusto niya magtrabaho ang kapulisan. Lahat yung mga pasaway at hindi naman natin masabi. Marami dyan ang mga pasaway, iinom sa kalsada, kung ano-ano. Yan ay hindi tama, kaya dapat masaway yan. Ngayon, yung mga sa totoo, inaamin natin, marami talaga ngayon sinamantala nila. Ang akala nila napakahina itong kasalukuyan administration ng PBB. Sinamantala nitong mga puser at adik diyan sa ating kapaligiran. Kaya ano naging isyu ng mga ilan din naunawan, din naintindihan itong kanilang mga sinasabi ng ilan ang sinasabi ang presidente talagang mahina, bangag, mahina, walang magagawa. Ganun. Kaya nagdadami lang naglilipa ng mga adik. Tama kayo. Pero hindi nyo sabihin bangag at mahina natin ating kasalukuyan administration. Makikita naman ninyo, nahuli si Kibuloy, napabalik dito sangkot sa si Congressman Davis, napabalik dito sa Pilipinas. Ang pangatlo, nahuli ang ating dating pangulo na si Rodrigo Duterte. Nakasuhan siya ng ICC at nagkaroon ng warrant, pinasan warrant sa Interpol at nakipagtulungan sa Pilipinas na nahuli. At ibig sabihin hindi mahina yung ating kasalukuyan administration. Makikita naman po natin yung mga nakaraan na buwan at taon, ang pinakaraming nahuling drugs sa kasaysayan ng Pilipinas, itong administration ng PBB. Bakit po? Ang kanilang inuna, kumbaga sa ampuno, ay kanilang talagang tinatapyasan na kaagad ng mga hindi lumala. Ngayon, maraming kumbaga sa itong puno, itong mga big time drug lord talaga yun ang unang tinumbok ng ating kasalukuyan administration. Ngayon, napapansin natin, marami silang huli, pero wala naman natin ilan na hindi ko natin alam kung may mga napatay, etc. Ngayon, dito nasabing panghuhuli ng ating kasalukuyan administration, ito na mga big time drug lord, wala akong nalaman at nagdidemanda sila sa administration Marcos. Ngayon, ito naman ay medyo papalapit na dito sa kumbaga sa pinagtatanggalan ng mga ugat, ito nasabi mga drug lord. Dito naman sila ngayon na nakapokus at nagkaroon ng attention dito sa mga drug addict, drug pusher sa ating mga komunidad na kung saan totoong sinasabi na kaya sinisiraan nila administration dahil lumaganap naman talaga, pero ibig sabihin ng paglaganap yan, hindi pinababayaan ng administration. Inuna muna yung mga puno, malalaking puno, kumbaga itong mga big time drug lord. Ngayon, kayo naman mga pusher at addict dyan, huwag kayo tumigil at makita natin. Pero umasa kayo, hindi kayo mapapatay. Maliban na kung lalaban kayo sa kapulisan. Pero umasa kayo, hindi kayo titigil, hindi kayo ihinto sa inyong sabihin na natin kabalbalan o kalukuhan nang bibiktima kayo sa ating mga kapaligiran, mga inosenteng mamayan. Kaya sa inyo nakatuon ngayon na natin kapulisan. Kaya mga kababayan, hindi naman din na natin pag-asa na lang natin sa kapulisan. Tayong mamamayang Pilipino, suportahan natin to. Tayong mamamayang Pilipino, kayong mga barangay official, at kinakailangan suportahan natin itong panawagan ng ating administration, panawagan ito natin kapulisan. Bakit? Kasama ho kayo sa ating pamahalaan. Hindi nangangulong mga barangay kayo, tahimik kayo. Ngayon kung may mga nagaganap ng mga krimen tungkol sa drug, iba pang krimen dyan sa inyong komunidad, hindi kayo kumikibo. Dalawa lang ang dapat natin tingnan. Kasabwat kayo, may kaugnayan kayo, o takot kayo. Diyan para sapagkat hindi dapat natin matakot, hindi tayo dapat sapagkat ang barangay mayroong tinatawag mayroong isang agency na masasabi natin kompleto diyan sa barangay, mayroong tinatawag personnel authority, mayroong administrative function, may judicial function, may legislative function. Kaya masasabi natin ang bawat barangay mayroon silang territorial jurisdiction para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran diyan sa kanilang barangay. Ngayon, kaya nga sinasabi ko,
kung may nakipansin kayo, may nakikita kayo mga kriminalidad dyan sa paligid, huwag natin antayin yun, iniisip nyo extension yan yung panunungkulan. Wala man extension o mayroon, obligasyon ninyong moral at legal sa ating kapaligiran para mapangalagaan ninyo nasasakupan. Kaya mga kababayan, na yan sinasabi natin, suportahan natin itong panawagan ng ating Chief PNP at ang kasalukuyang administration, Marcos, na gaya ng sinasabi nila, may marami pa talagang mga wanted na kriminal na hindi naman natin sinasabi itong mga wanted na ito hanggat hindi nagkakaroon ng final judgment ng ating hukuman ay mananatili sila inosente pa rin. Pero dahil sila ay nagtatago, sila ay wanted, dapat lang ipatupad ng ating kapulisan at ng lahat ng law enforcement, sabihin natin police at NBI, tugisin na ito sila para kung hindi sila susukot, tugisin sila at para mapanagot at para mayroon silang kasalanan, managot sila. Kung wala, madismiss yung kaso laban sa kanila. Itong pagkakataon nila na dapat sila ay sa paniwala nila wala silang kasalanan, pumunta sila sa tamang forum at surrender sila. Kung hindi, mahuli sila talaga. Kaya mga kababayan, lalo na ito naman, titingnan natin, ito natin, ako, nayayabangan ako ito natin, dating tagapagsalita ng Malacanang na, sino ito, si Atty. Roque, ang tawag nga ng iba niya, Akla Roque. Ngayon, sinasabi na, napakayabang kung ano-ano mga salita niya. Ngayon, patunayan mo ngayon, na talagang wala kang kasalanan. Kung sakali mahuli ka, huwag tayo magtago diyan sa saya ng sabihin sa ang bansa diyan at ano. Sapagkat maliwanag naman sa sikat ng araw, mayroon ka talaga na nagawa unang-una. Kung ano-ano pinagsasabi mo doon sa Quadcom ngayon, tuloy lumabas yung katotohanan na ikaw pala di umano dawit sa nasabing gugo di umano. Kaya nagkaroon ka ng kaso. Una, tinakasan mo ang Kongreso. Pangalawa, hindi na ito Kongreso. Ito na ay talagang galing na sa proper forum of the law, galing na sa isang criminal system na nag-issue ng warrant of arrest laban sa iyo. Kaya huwag mo pagtaguan yung kung ano-ano mga sinasabi mo. Lahat kayo nga nadyan sa ibang bansa, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, sinisiraan ninyo yung administration na hindi nyo alam na sa inyo, kumbaga, sa inyo na sumasambulat ng putik yung inyong pinagsasabi sa mga mukha nyo. Gusto, bakit kayo tumatakas? Bakit kayo nagtatago? Hindi ko sinasabi, hinahangaan, hindi ko sinasabi, tama natin. Ako na, hinahangaan ko itong ang dating senador na Justice de Lima. Inakusahan lahat ng inakusahan sa kanya. Di siya tumakas. Talagang pinanindigan niya. O ano nangyari naman? Nakita naman ninyo na walang bisa yung kaso. Kaya mga kababayan, huwag yung sinasabi natin yung ngak-ngak kayo sa ibang bansa. Pumunta kayo dito sa Pilipinas, dito kayo marap. Huwag nyo sirain yung kapwa natin mga Pilipino. Akala nyo natutuwa. Yung mga ilan natutuwa yung pinapalakpakan kayo sa inyong kabuhungan, sa inyong mga sinasabi riyan. Na kung saan pinabalahuran niya, ginagago ninyo yung mamamayang Pilipino, yung bayan natin. Na kung saan itong atin namang kasalukuyan administration na talaga ng kakandakuba, gusto natin tugunan, gusto natin bigyan ng daan, magkaroon tayo ng kaayusan, magkaroon tayo ng kaunlaran. Bagat nakikita natin na hindi nga lang maingay ito natin administration, talaga namang kumikilos marami diyan bawat pagkakamali ng ating ng kasalukuyan administration, hindi man talagang kanila sinasadya na kahit nakagawa ng likas na kalikasan yung mga bagay. So, sinisigaw nila, kasalanan daw ng BBM, kasalanan. Pero hindi nila alam sa kanyang ngangak-ngak, kung titingnan nila sa kapiligiran, titingnan nila, may mga talagang nagsisikap yung ating administration para isulong nasabi pagpapaunlad ng ating bansa. Kaya mga kababayan, ito na nasasabi natin, ito kailangan talakayin din natin ngayon, ito sinasabi na nalalapit na di umano, itong kung totoo man. Pero ako naniniwala, maglalabas talaga na warrant ng International Criminal Court at ipapasa na naman sa Interpol. Naniniwala ako na itong mga kumbaga candidate na ito si Senator De La Rosa. Naniniwala ko na, kaya sinasabi niya na talaga daw dapat protektahan yung sovereignty ng bansa natin. Nakakalungkot nga lang dito, nung panahon ni Duterte, panahon ng dating Pangulo, sumigaw ba siya protektahan at yun natin sovereignty? Bakit yung mga Chinese sabi katuwiran niya, hindi daw maaari ng mga kainsikan dito nagsimula pagkatapos ng February Revolution nung panahon na President
President Cory Aquino dahil sa kahinaan ng aling yon, sinamantala pero lumala at lumaki ang sunog at ang pagkakabalahuran ng bansa natin. Pag-upo ng dating Pangulong Duterte na kung saan tayo mga Pilipino ginago ng mga kainsikan na ito. Halimbawa ako kayo na nakikita ko sa akin dalawang mata na yung talagang pagbabalahura. Ano po yun? Maraming mamamayan natin na nag-a-apply ng tinatawag, hindi na rehistro sa pagkakamali ng ating pamahalaan. Hindi na rehistro kasi ng kanilang birth certificate, marriage contract, etc. Yan sa census, etc. sa civil registrar. Nagpapakahirap yun natin mga kababayan para marehistro ang kanilang pangalan. Itong mga kainsikan ito, mga Chinese na ito, minuto, oras lang na rehistro nagiging Pilipino na sila. Hindi ba yung nakikita kanino nangyari yan, kaninong panahon ng administration? Panahon ni Duterte. Pangalawa, ako nag-apply din ng tinatawag bilang masunurin sa batas. Nag-apply ako sa baril. Hirap na hirap ako. Marami akong kasama doon sa nag-examine sa neuro, kung ano-anong examination. Samantala, napansin ko, nakita ko, itong mga kainsikan ito, minuto lang na isyan na ng permit to carry, yun ng firearm, yung LTAP nila, sandali lang. Mga kababayan, kaya nasasabi natin, yan ay hindi man natin masasabi na hindi nila masasabi, pinareklamahan nila ang sovereignty ng Pilipinas. Bakit binalahura yung ating West Philippines? Kaya mga kababayan, itong sinasabi ni Bato, nasasabihin gusto niya ipagtanggol siya ng pamahalaan natin. Paniwala ko ay kung ano nangyari kay dating President Duterte, ganun din ang mangyayari sa kanya. Kung sakali dumating yung nasabi warrant of arrest. Kaya anong sinabi na chief ng PNP natin, sila naman ay susunod sa batas. At kung sila ay may puwersa, tatapatan din ng puwersa. Kaya maniwala kayo, Senator De La Rosa, dahan-dahan ka sa para siraan itong administration. Ay matatandaan po natin na talaga naman hindi kailan. Tataka nga lang ako, hindi naman kita binuto. Tanga lang ang kita talagang binuto ko pa. Unang-una, napansin po na ninyo. Kayo nagpasimuno para imbestigahan ating presidente. Kayo nagpasimuno diyan sa Senado na iimbitahan nyo ng mga, kung sila Bicoy, kung sino-sino. Iimbitahan nyo sinasabi nyo, hero, Morales ng PDEA. Naku, pasensya na ho kayo. Alam natin yung mga nangyari. Gusto nyo pabagsakin at alam ko ang nasa pasimuno dyan. Gusto nyo babagsakin at agawin ang pamahalaan ng BBM at paupuin nyo yung dating itong kasalukuyan natin Vice President. Sinira ninyo pa nga, sinisira, tangkan yung sirain ng ating Pangulo. Binibintangan yung bangag, etc. Yung bangag na bang, kayo lang, anong motibo nyo para pahiringan yan? Sirain nyo natin at alam ko, may ilan akong alam na talagang gusto niyo sirain ang ating kasalukuyan presidente. Ngayon, anong nangyari? Napahiya kayo, napatunayan ba nyo, nabangag, mayroon ba kayo napala dyan yung taong bayan, yung si PBB, pinahinyan administration. Pangalawa, naubos ang pera dyan sa investigation, wala naman nangyari. Ngayon, papapansin ba ninyo muli? At nakapansin ba nyo yung kanyang pagkabayas? Nung malapit na mahuli si Pastor Quebuloy, anong ginawa niya? Mga isang araw na lang, nagpahiring siya, tatlo sila, si Rubin Padilla, si Bungo, at si Bato, doon mismo sa tanggapan ng KOGC, sa tanggapan ni Quebuloy. Gusto nilang harangin, gusto nila dahil alam nila, at alam na paniwala kung may tumawag na malapit na, nasa pader na lang ang pagitan, na kailangan may ligtas niya si Quebuloy. Anong ginawa niya? Pinipilit niya mag-withdraw yung ating kapulisan, ganun, illegal daw, etc. Hindi ngayon nag-withdraw ang ating kapulisan. Kung anong mission sa kanya, mahuli at mapatuwad yung nasabing batas. Ano nangyari? Nahuli si Quebuloy. Kung ano nang pinalilitaw nila, wala doon si Quebuloy. Ang proseso na humuli. Kung ano nang pinalilitaw nila, isang malinaw na isang masasabi natin, isang panlilin lang. Kaya mga kababayan, masasabi natin, kaya antayin natin, Senator De La Rosa, na sana dumating ang panahon at tingnan natin yung sinasabi mong galing kung hindi ka madadala sa ICC. Kaya mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi po sa inyo, magandang tanghali. Mag-subscribe po kayo, mag-like kayo dito sa ating sinasabi. Kaya muli, mabuhay po kayo. God bless us all.